gustong-gusto ko, yung nakita ko minsan sa FB, ay isang UFC fighter na si Bryce Mitchell. Kasi sa simula, at sa matapos ang kanyang laban, of which he won, dala-dala niya ang Bible, tinataas niya, kasabay ng pagsigaw ng freedom, kalayaan. He meant freedom from Satan daw. Kasi he believes that Satan is taking on this earth. Magdadasal pa sana siya kasama nung nakalaban niyang natalo niya, who apparently ay na-convince na niya sa gagawin niya. Pero inalis sa kanya yung mic eh. Makikita mo yung announcer, awkward na awkward nung sa ginagawa niya, yung paghahawak niya ng Biblia, and was speaking about God, about how we should defend ourselves with God against Satan. Ayaw ibigay yung mic sa kanya. Pero anong ginawa niya? Silang dalawa, lumuhod pa rin at nagdasal. Remarkable ito. Bakit? Sapagkat ginawa niya ito, sabi nga, nung commentator ng UFC, first time in the history of UFC, na may fighter na nagdala ng Biblia. Tapos lumuhod at nagdasal sa loob ng octagon, sa loob ng arena, in front of many people, kung saan marami dyan ang hindi na naniniwala sa Diyos at sa Bible. Ganun sana. Again, sa tulong ng mga arkanghel, labanan natin ang Diablo. Sabihin natin yung ibig sabihin ng pangalan ni Arkanghel San Miguel, walang katulad ang Diyos. And that should start in our own lives. Sapagkat whether we accept it or not, minsan tayo ang nagiging substitute of God in our own lives. When we run our lives according to our own standard. Di ba naging mainit na issue yung relasyon ng mag-ina kasi ni Hazy at yung anak niya? Nagbigay ng comment si Izzy para sa anak niya na gusto niya lamang daw maligtas sa kapahamakan. Sabi ni Izzy, all I want is for your best. And I'm holding on with the truth that is written in the Bible, the Word of God, the one who created all of us. Ang ganda ng pagkakasabi niya, pero ang naging sagot ng anak niya ay, Mom, I want to live my own truth. Ma, gusto kong mabuhay sa katotohanan ko. Alam po ninyo, siyempre, concern ko rin, dapat tanggapin ni Izzy ang anak niya. Ano man ang preference nito, ano man ang gender nito, kung papaanong tanggap ng Diyos ang lahat ng tao. Nakita ko naman sa mga videos nila, lalong-lalo na yung mga dance moves nila together, tanggap naman eh. Mukhang tanggap naman talaga ni Izzy yung anak niya. Wala namang masama talaga. Kaya lang, nung makita ko yung isang video nung anak niya na nagje-gesture ng bastos, naunawaan ko na si Izzy. Ang sabi ko, dito niya gustong protektahan ang kanyang anak from being all out. Hindi yung all out gay, ha? Hindi yun. Kundi yung pagiging all out na gawin ang lahat ng gusto niya according to his own truth and standard. Walang masama for us to become all out in searching our happiness. Walang masama for us to become all out in reaching our dreams. Walang masama for us to become all out in becoming the best version of ourselves, but not in our own standard. Walang masama na maging masaya, but not in our own standard. Should be in accordance with the standard of God. Huwag nating abusuhin yung kabaitan ng Diyos. Mabait ang Diyos, pero hindi lahat okay sa Kanya. Kung papaanong ikaw ay mabait din at mapagmahal na asawa, hindi naman lahat okay sa'yo. Napakabait mong asawa, napakabuti mong asawa, mapagmahal kang asawa, okay lang naman lalaki yung asawa mo, okay lang naman babae yung asawa mo, hindi, syempre. Kung papaanong mabait at mapagmahal kang magulang, okay lang na bumarkada ang anak mo sa masamang impluensya, okay lang ba na siya ay magdroga, okay lang ba siya na makabuntis o magpagbuntis na hindi. Gaano ka man kabuti o ka mapagmahal,
Bahagi ng pagiging mabuti mo at mapagmahal, yung may mga utos ka na dapat sundin ng mahal mo. Dahil ultimately, hindi lang para sa iyo, kundi para sa Kanya din ito. Ganun ang Diyos. Mabuti ang Diyos, pero meron siyang mga utos. Dahil nga mabuti siya, kaya meron siyang mga utos kasi walang ibang pinaka-nakakaalam ng makabubuti para sa atin kundi ang Diyos. At kaya siya nagbigay ng mga utos kung susundin natin yung mga mabubuting bagay na gusto ng Diyos na mangyari sa atin, ang mangyayari sa atin. Kapag yung mga utos niya ay sinunod natin. Sapagkat siya ang may likha sa atin. Sige nga, sino tayo para magsabing alam natin talaga ang pinakamakabubuti sa atin? Bakit? Tayo ba ang may likha sa atin? Hindi. At bilang tao, may limitasyon ang nakikita natin. Ang nakikita ng Diyos, malawak. Ang nakikita ng Diyos, marami. Ang nakikita ng Diyos, dakila kaysa sa ating nakikita. Kaya nga, di ba, pansinin po ninyo, kapag meron tayong mahalagang gamit, katulad ng mga appliances na yan, pag nasira, pwede ka bang magmagaling at magmagara? Ako gagawa! Kaya ko yan. Huwag! Kaya nga may warranty yun. At nakalagay sa warranty, sa instruction, ibalik mo sa manufacturer, sila ang gagawa. Pag covered pa yung period na yan, ng warranty. Bakit sila ang most reliable na gumawa? Kasi sila ang gumawa. Sila ang pinaka-nakakaalam at nakakakilala sa produktong sila ang may gawa. Kaya sigurado, ibigay mo sa kanila, sigurado, magagawa. Ikaw, o sige, gawin mong mag-isa, mawawala ang warranty, bahala ka sa buhay mo. Kapag hindi natin sinunod ang utos ng Diyos, hindi naman sa bahala na tayo kukup-kupin pa rin naman tayo ng Diyos, katulad ng alibughang anak. Diba? Kinupkup pa rin siya, tinanggap pa rin siya ng kanyang ama. Kaya lang, bakit pa natin hihintayin magkasakit tayo? Bakit pa natin hihintayin mapariwara tayo? Bakit pa natin hihintayin mapasama tayo? Bakit mo pa hihintayin mapahamak ka? Kung sa una pa lang ay pupwede ka nang sumunod sa Kanya. Sabi nga ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Paraphrasing this ay pwede natin sabihin, huwag mong pabayaan ng demonyo na tuksuin ka at sirain ang buhay mo. Gayong may mga utos naman ng Panginoon na kung susundin mo, ay mabuti ang mangyayari sa iyo. Kaya, katulad ng sabi ko kanina, labanan natin ang kapangyarihan ng demonyo. Makapangyarihan ng demonyo, mas magaling kaysa sa ating mga tao, mas wise kaysa sa ating mga tao, pero hindi tayo magagapi at matutokso ng demonyo kung tayo nasa grasya ng Diyos at kung hindi natin isusuko sa Kanya ang ating kalooban, ang ating kagustuhan. Ay sabihin mo sa demonyo, ay, hindi kita susundin. Walang katulad ng Diyos. Walang substitute ang Diyos. Kaya kahit gusto ko, yung sinasabi mo, yung sinasuggest mo, yung tinutokso mo, kahit gusto ko yung sinasabi mo, hindi ko susundin yan. Ang susundin ko ay ang Diyos. And that is what we call humility. Yung may gusto kang gawin, pero alam mong masama, hindi mo gagawin, that is humility. And that is our most powerful weapon against the devil, against the enemy. Hindi niya kaya ang taong may humility sapagkat ang demonyo ay walang humility. Kaya nga ang sabi nung isang pare na nagpapalaya sa masamang espiritu, si Father Gabriel, inis na inis, pero takot na takot din naman ang demonyo sa ating mahal na ina. Ang ating mahal na ina na napaka mapagkumbaba talaga. Nanginginig ang demonyo kapag binabanggit ang pangalang Maria. In the same way na hindi kakayanin ng demonyo ang taong mapagkumbaba. At bahagi ng ating pagiging mapagkumbaba ay yung sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating sariling gusto. According to tradition din, alam niyo po ba na kung ikukumpara nung una si Lucifer at si Michael, mas mataas yung class of angels ni Lucifer kaysa class of angels ni Michael. Pero alam natin, Michael defeated Lucifer. Why? Because Lucifer was acting on his own. Michael was acting sa pangalan ng Panginoon. Hindi natin kaya ang demonyo sa sariling kakayanan natin. Kailangan natin ang Panginoon natin. Kaya wag laging magiging katwiran yung alam ko yung ginagawa ko. Wag mo akong pakialaman. Kaya ko ito.
Lalo na kung hindi ka naman nagdarasal, kung hindi ka naman nagsisimba, kung wala ka namang malalim na relasyon sa Panginoon, hindi natin kakayanin. In fact, those statements are self-defeating. Kasi yung mga statements na ganon, yabang yun eh. Tandaan natin, yun ang statements ng demonyo, ha? Ayoko na sumunod. Bahala na ako sa buhay ko. Kaya nag-akla siya sa Diyos. O hindi ba't yun din ang statement ng demonyo? Kapag nakikita si Kristo, anong pakialam mo sa amin, Jesus? Huwag nating uulitin yon. Kapag sinasabi mo yon, parang sinasapian ka na rin at nagpapatalo ka na rin sa demonyo pag ganon. Ano ang sabi ni Juan Bautista sa John 3:30? I must decrease, He must increase. At ano ang sabi sa James 4:7? Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Tandaan mo, hindi sinabing resist the devil lang and he will flee from you. Ang sabi niya, the devil will flee from you if we will submit ourselves to God. Yun yung pinakamatinding panlaban sa demonyo. If in all humility, we are submitting ourselves to God. Come to think of it, maraming mga sakit na maiiwasan kung kakainin lang natin yung mga dapat at ayos ligtas kainin. Ang daming mga kapahamakang maiiwasan kung susunod lang tayo sa payo ng ating mga magulang, sa mga nagmamalasakit sa ating kaibigan. Ang daming mga problemang hindi mangyayari kung magpapakatino lamang tayo at kung ang gagawin lang natin ay mabuti. So yun pa lang, kitang-kita mo na, mawawalan, hindi man tuluyang mawalan, mababawasang malaki ang kapangyarihan ng demonyo sa buhay natin. If in all humility, lagi lang tayong susunod sa Diyos at magpapakabuti. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Sa Negros Occidental ay mayroong isang chapel doon na nabansagang the chapel or the Church of the Angry Christ. Ang kapilya o simbahan ng galit na Kristo. Ang dahilan ay dahil sa may sanctuary niya, sa may bandang altar, may painting depicting Jesus as seemingly angry. Ayan. Nakita niyo na, mukha ngang galit. Di ba? Para bang kapag magdarasal ka dyan, ang una mong sasabihin kay Lord, Lord, gusto ko lang namang magdasal, ba't ka nagagalit? Pero may dahilan yan. Ako ang basa ko dyan, ang maganda, isa sa mga magandang dahilan ng painting na yan ay pinapakita niyan yung zeal, yung gana, yung gusto, o mas matindi pa, yung marubdob na pagnanais ni Jesus na gawin ang kalooban ng Ama sa mundo. Doing my Father's will is the food that sustains me. Sa ating gospel reading, I have come to set fire on the earth and how I wish it will already blazing. Kaya nga, mapapansin po ninyo, yung puso niya dyan, emphasize na emphasize, parang Sacred Heart, pero napakalaki. Nandyan din may koronang tinik, signifying yung suffering, yung mga balakid, pero yung pusong yan ay nag-aalab sa pagmamahal sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, ang Diyos na si Jesus nang siya'y magkatawang tao ay decided na gawin ang kalooban ng Ama whatever it takes. Ganon din dapat tayo. If Jesus here is on fire, we should always be on fire also. Ilan sa atin ang may mga golden realizations? Ang buhay, hindi payamanan, pasayahan. Maikli lang ang buhay. Dapat hindi talaga puro pera ang iniisip. Dapat may panahon kay Lord. Dapat may panahon para magdasal. Dapat may panahon sa kapwa, sa pagtulong, lalong-lalo na panahon ng pagmamahal para sa pamilya. Ang dami nating magagandang realizations. Nasa na yun? Nagawa mo ba yun? Nasustain mo ba yun? Eto ba? Mas mabuti ka ba? Mas humble ka ba? Mas malawak ba ang pangunawa mo? Ngayon kaysa noon, sapagkat kung hindi gayon, tumatanda tayo pare-pareho ng paurong. At ang nangyayari, we are allowing the devil to quench
that fire that God has started in our hearts. Huwag ganun. Huwag mong papayaang magkaganon. Ang diablo, kapag nakikita niya, desididong-desidido ka, on fire ka, na magpakabuting tao, magpakabuting asawa, magpakabuting jowa, magpakabuting kapatid, magpakabuting kaibigan, magpakabuting Kristiyano, at desididong-desidido ka, maalarma na ang diablo. Gagawin na niya ang lahat to cool you down, to distract you. Sa papaanong paraan? Pwedeng either by being burnout. At sabihin niya sa'yo, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nahirapan? Lagi na lang ikaw. Ano ang bak nila? Wala. Pwede ba yun? Isipin mo muna ang sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Nakapagbigay ka na, hayaan mo na sila. Ayan tayo. Para maglaylo ka. Para mag-cool down ka sa pagiging mabuti mo sa iba. O kaya, by compromise. Nagsisimba ka naman okay lang yung may mga palso ka pang pag-uugali. Sinusunod mo naman yung sa pang-utos liban sa isa. Yung wag kang mangalo niya, okay na ngayon. At least yung siyang nasusunod mo. Okay lang yung mangalo niya ka. Loyal ka naman sa asawa mo. Hindi ka lang faithful. Bumabalik ka pa rin naman sa kanya. Siya naman ang mahal mo, di ba? Okay lang na wala kang panahon para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Ibinibigay mo naman yung mga pangailangan nila, di ba? Okay lang yun. Compromise. Para hindi mo ibibigay yung the best mo. Minsan sasabihin sa akin ng diablo, lalong-lalo na kung ilang oras na, ilang araw na wala pa akong maisip na humilya. Father Fidel, di ba 3 years ago, yan din naman ang gospel, ulitin mo na lang yung 3 years ago. So ang gagawin ko, pag inulit ko yon, hindi ko na maibibigay yung the best ko. Alam po ba ninyo, looking back, may records ako kapag pinipilit ko talaga na magdasal at mag-come up with another meaningful homily, mas maganda yung homily ko ngayon kesa noon. Ano pa? Ang gagawin ng diablo, to cool you down, bibigyan ka ng mga problema. Katulad ng ginawa niya kay Job. Napakabuting tao ni Job. Binombard niya ng mga problema. Para pag naranasan mo yung problema sa negosyo, sa trabaho, either napakahirap o napakabigat, or either sa pamilya mo pa nangyari, yung bang napaka-intense ng problema na kapag naranasan mo ay masasabi mo yung expression, Brad, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ba? Kapag binuhusan ka ng malamig na tubig, natutulala ka, napipigilan ka, nag-cool down ka. Yan ang gagawin ng diablo. Huwag mong pabayaang magkagano. Kaya ituloy mo. Do not cool down. Do not back down. Do not settle down. Lalong-lalo na kung hindi pa tapos yung laban. May mga pagkakataon naman na parang napaka-dry. Yung pag ginagawa mo ang lahat, hindi nila nare-recognize, hindi ka nila napapahalagahan, ginagawa mo na ang lahat, pero parang walang magandang resulta. Nagdadasal ka, pero parang dry. Parang hindi siya nakikinig sa yung mga sinasabi sa kanya. Parang ang layo-layo niya. Kapatid, again, ituloy-tuloy mo lang. Tandaan mo, kahit mga dry moments yan, to remind you, dry leaves, dry woods, burn best. Kapag tuyo ang dahon, kapag tuyo ang kahoy, mas lalong mag-aapoy. Kapatid, kahit mga pagsubok na yan ay nararamdaman mo, ituloy mo yung pagiging desidido mong magpakabuting tao. And I assure you, wala nang makapapigil pa dito kahit ang demonyo. Do not give up.